Sound check, no sound test. Magandang gabi nga po pala sa ating lahat at maulan na gabi. Umuulan ngayon dito. At as usual, flashlight pa rin yung gamit kong ilaw dahil hindi pa rin naayos yung kuryente dito. May gusto lang akong mga bagay na liwanagin yun. Iniisip ko kasi, may mga taong sumasamba sa Diyos, nananampalataya. Pero hanggang ngayon, kung ano yung buhay nila dati, hanggang ngayon, ganun pa rin yung buhay nila. Kung noon na hindi pa nila nakikilala si Kristo sa buhay nila, chismosa na sila. Hanggang ngayon nakilala na nila ang Diyos. Tinanggap na nila ang Diyos. Nagpabautismo na sila sa tubig sa pamamagitan ng pangalan at pagtanggap kay Jesus. Yung iba nga dyan, paulit-ulit na lang nagpapabautismo. Pero hanggang ngayon, kung ano yung buhay nila dati, hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi ba malinaw sinabi sa Biblia? Kapag tinanggap mo na si Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay, at tinanggap mo bilang Diyos mo at tagapagligtas, hindi ba malinaw sinasabi dun, the old has gone, the new has come. You are now a new creation dapat. Pero bakit? Ang tanong, bakit? So sasabihin nyo sa akin dahil wala namang taong perpekto eh. Yun na nga eh. Wala namang taong perpekto eh. Alam ko yun. Okay na ako dun eh. Pero bakit sila? Lagi na lang nila nakikita yung mali ng iba. Sinasabi nila walang taong perpekto. Life is in progress, sabi nga nila. Pero bakit? Kahit naman hindi ganun ka-big deal yung mga, dahil lang sa mga kwentuhan, chika-chikahan na ganyan, hindi naman big deal pero siniseryoso nila lahat ng bagay. Kulang na nga lang, ultimong pagpasok mo sa CR, i-report nila eh. Daig pa nila mga reporter at daig mo pa rin ang kriminal kung bantayan ka nila. Yung mistulang para bang bawat kilos mo, may mga matang nakabatsyag sa'yo. Bawat kilos mo, may nagbabantay sa'yo. Bawat konting pagkakamali mo, may magre-report sa'yo. Alam nyo, iniisip ko, mga tawag sa mga tawag ganyan, mga sip-sip eh. Ipatandaan nyo na sa pananampalataya. Hanggang ngayon, ganyan pa rin kayo. Lagi nyo sinasabi, mag-ibigan, magmahalan kayo, magpatawaran. Pero bakit hindi nyo ma-i-apply sa sarili ninyo? Bakit? Yung iba nga dyan eh. Oh, gusto nyo ng real talk, ha? Ito, real talk. Yung iba nga dyan, sa totoo lang, masasabi mo bang pag umaatin sa simbahan eh, ang pinupuntahan para magsamba sa Diyos? Ha? O baka naman yung iba dyan eh, pumupunta lang sa simbahan dahil may gustong makita, gustong makausap si ganito, gustong makahingi ng ganito, gustong makahingi ng ayuda dahil may problema. Hindi ba? Ano? Masakit ba? Alam ko masakit kapag totoo. Talagang ganyan, masakit talaga pag totoo. Kahit nga ang salita ng Diyos eh. Masakit din pag tumama sa'yo dahil ang salita nga ng Diyos parang isang tabak yan na magkabila ang talim. Pag tumama sa'yo direkta yan, direkta talaga yan, tagos sa puso mo yan hanggang sa buto mo, hanggang sa kaluluwa mo. Yung iba kasi, ang gusto nila pag umaten sila ng church, ang mga maririnig nila na mga preaching, yung gusto lang nilang marinig sa tenga nila, yung magandang mga bagay lang. Yung mga tulad ng pagpapala, blessings, happiness,
buhay na walang hanggan. Yun lang ang mga gusto nilang marinig, pero hindi nila gustong marinig yung mga consequence na mali na ginagawa nila, yung mga consequence na maling ginagawa nila. Ilang taon na ba kayo mananampalataya? Sino ba sa inyo ang mas nakakaunawa sa banal na kautusan? Halos araw-araw, pumupunta kayo ng gawain, napaka-devoted ninyo sa tingin ng tao. Araw-araw lumalabas kayo, humahayo kayo para mag-preach, magpakain din. Pero bakit hindi makita sa inyo yung presence ng Panginoon ba? Oo, alam ko, dakila ang Panginoon. Walang papantay sa kadakilaan ng Panginoon. Pero hindi ba't sinabi niya, kapag ikaw ay nanampalataya, kayong mga sumasampalataya sa akin at nananalig sa akin, sikapin yung magpakabanal. Although hindi mo man magawa ng perfect talaga na maging banal kagaya ng Jesus, pero sikapin yung magpakabanal. Sapagkat akong si Jesus na inyong Diyos at tagapagligtas ay banal. Di ba? Yung iba nga dyan, tumatayo na nga eh. Nangangaral na nga ng salita ng Diyos. Laging sinasabi, nasa atin ang Holy Spirit, nasa atin ang banal na Espiritu, nasa atin. Pero bakit hindi mo makita ang bunga? Bakit hindi mo makita ang bunga kung nasa iyo ang banal na Espiritu? Ang tanong. Ang tatandaan nyo na eh. Yung mga baguhan lang sa pananampalataya, pinapatulan ninyo. Dapat nga kayo yung mas makakaintindi, makakaunawa. Dapat nga, unawain ninyo. Kung nagkamali man, kayo naman, mga intercessor, kasi ganito yan. Ang leader, tao lang din yan, nanghihina, nandulupaypay sa kanyang pamumuhay. Naglulupaypay sa spiritual na pamumuhay, I mean. Kaya kayo nandiyan mga intercessor, mga deacons, o mga yung mas matatanda sa loob ng simbahan. Kaya kayo nandiyan para mag-intercede. Pag nakita nyo nanghihina, nalulupay pa yung leader ninyo, dapat pinag-pray ninyo, minomotivate ninyo, tinutulungan nyo siya. Ini-encourage nyo siya para lumakas ulit siya. Tapos, kung alam nyo, kasi minsan, ang leader kasi, may mga nagagawa yan ng mga desisyon na akala niya tama pa. Hindi niya malalaman na mali kung walang magsasabi sa kanya na, ma'am, sir, parang mali na yata, medyo tumatabingi na yata tayo ng daan. Ito yata yung mas dapat nating gawin sapagkat itong nais ng Panginoon. Pero mali eh. Kung sino pa yung mga nakapaligid dyan na intercessor o kaya yung mga deacons o mga matatanda sa simbahan ng mga leader, instead na tapikin nila sa balikat yung leader nila na hindi po ganyan, dapat ganito. Pag-pray na lang po natin. Wala, sila pa yung nagsusulsul para mas magalit ulit yung isa. Instead na magsilbi silang tubig para mamatay ang apoy, sila pa yung nagsisilbing katong. Diba? Ito, hindi ko to sinasabi sa inyo dahil may issue o anuman o dahil naghihinanakit ako. Hindi ko to sinasabi. Pero pag-isipan yung maigi. Kung may tama ba ang sinasabi ko o tama ba talaga ako. Ang tatandaan nyo na eh. Tatandaan nyo na hanggang ngayon, kailangan gatas pa ng gatas ang kakainin ninyo. Hindi nyo pa rin kahit dumurog ng matitigas na pagkain. At saka isa pa ha, kung ikaw tunay kang mananampalataya ng Panginoon, dapat may sakripisyo. May pagsasakripisyo. Paano masasabing may pagsasakripisyo kung sa tuwing aatin ka na lang ng church, pati pampamasahe mo, papashoulder mo pa sa leader mo. Kapag hindi ka nabigyan, magtatampo ka, hindi ka aatin. Saan ang sacrifice doon? Hindi ba malinaw ang sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid ko sa pananampalataya,
iwasan ninyong maging pabigat sa iba. Iwasan yung maging burden sa iba. Pero bakit? Minsan nga, ito totoo talaga to eh. Ito totoo to. Patawarin man ako ng Panginoon, pero ito talaga sasabihin ko ah. Oh, for example, may isang miyembro na may pamilya na, halimbawa, anak niya, nagkasakit, na ospital. Anong unang ginagawa? Tetext kay pastora, tetext. Tatawag, pastora, yung anak ko nasa ospital, ganito, ano ganyan. Diba? Nasaan ang pananampalataya niya sa Diyos? Para saan pa na tinanggap niyo si Jesus kung hindi niyo kaya manampalataya sa Kanya? Instead na, ang una niyong gawin, lumuhod kayo dyan, humingi ng tawad, manalangin, at hayaan ng Diyos ang gumawa ng paraan para sa iyo. Hayaan mo ang Diyos dahil wala imposible sa Diyos eh. Oh. Wala. Ang inuuna mo yung tao. Mas inuuna mo pang lapitan yung tao kaysa sa Panginoon. Aminin nyo man at hindi, meron at merong nagkakamali at ganyan na ganyan sa mga sinabi ko ang ginagawa. Ako nga eh. Aminin ko. Mahirap lang ako. Maliit lang ang sahod. Pero kung meron naman kami, hanggat maaari, sinasabi ko sa kasama ko, bumili ka na lang ng pagkain natin sarili para hindi na tayo hihingin. Siyempre, para kahit paano ba, makabawas sa gastusin ng iba. Kung talagang yung walang-wala, doon lang kami, Pero ang hindi ko talaga maintindihan, bakit ganyan? Halimbawa, kung ikaw talaga, totoong nananampalataya ka sa Panginoon, ang Panginoon ayaw niya ng gulo, di ba? Ayaw niya yan. Hate niya yan talaga. Hindi niya gusto na nag-aaway-aaway ang mga tao. Ngayon, ikaw bilang intercessor, kapag may narinig ka, halimbawa, narinig mo, may nasabing ganyan, hindi naman ganun ka big deal. At saka kung alam mong pag pinarating mo dun sa isa, tsak na magagalit, magsasabong sila. Ano pa naman yung ikaw na lang ang gumawa ng hakbang na huwag mo na lang paratingin. Pag-pray mo na lang, manalangin ka na lang. Instead na magsumbong ka pa dun, magsabi ka pa dito, magsasabungin mo sila, instead na ganun ang gawin mo, pag-pray mo na lang sila. Di ba? Di ba dapat ganun? Paano masasabi nga sa yung ang bunga ng banal na espiritu kung bawat ano na lang i-report mo para lang, anong purpose mo? Anong purpose mo ang tanong? Para magpabango? Para magpalapad ng papel? Para yan kasi ang mahirap eh. Sa totoo lang, mahirap talaga yan pag yung may involved na pera talaga. Mahirap yan. Kasi instead na magmahalan yung mga magkakapatid, magsisipsipan, magpapalakasan. Lalo na pag yung medyo hindi na nabibigyan ng simpatya, gagawa ng paraan para lang mapansin, makuha yung simpatya ng isa, mabigyan siya ng attention, and at the same time, masuportahan financially. Pero hindi nyo inisip yung sinumbong ninyo, yung kawawang pobre na katulong ninyo. Hindi nyo inisip yung mga sakripisyong ginagawa nyo. Ito, real talk na lang talaga to. Dedirektahin ko na kayo. Ayoko na ng padaplis-daplis. Diretsahan na. Nang dahil lang sa pera, dahil lang sa kagustuhan ninyo mabigyan kayo, i-report nyo, pasasamain nyo yung isa. Tapos sasabihin nyo, workers kayo, mga holy kayo, mahuhuli kayo, mga kaibigan. Hindi nyo iniisip, halos hindi na matulog yung isa. Pag-prepare, pag-ayos ng mga ng church, ng mga gagamitin ninyo diyan. Pagdating ninyo sa simbahan, wala na kayong gagawin. Uupo na lang kayo.
Tapos maghahanap na lang kayo ng kape, dudot-dot na lang ng cellphone na ganyan. Dudot-dot na lang ng cellphone, o wifi. Tapos pagkatapos ng service, kakain, aalis. Ang church, ang dumi. Sinong kawawa? Kahit na halos wala ng tulog. Hindi nyo iniisip. Tapos ganyan pa. Nasaan na ang pagmamahal sa puso ninyo? Nasaan na ang pinapangaral ninyo yung pagmamahal sa kapwa? Tapos sasabihin niyo, workers, ako naging miyembro din ako ng youth nung kabataan ko pa, no? Tumutugtog din ako ng drums sa church. Naging song leader pa nga ako dati. Pag sa tuwing Sabado, maaga kami pumupunta sa church niyan. Kaming mga youth kabataan naglilinis, nag-aayos. At pag naayos na namin lahat, paghapon, dun kami magpa-practice. Oh. Di ba ang layo? Kahit sa ibang simbahan, ganyan eh. Nagtutulungan. Pero, patawarin niyo ako sa mga sinasabi ko, pero pag-isipan niyo maigi kung totoo ba o hindi. Dahil pag totoo ang sinasabi ko at napagtantunin niyo sa sarili niyo na totoo nga ang mga sinasabi ko, bakit kayo magagalit sa akin? Magpasalamat kayo dahil merong isa na tumatayong malakas ang loob magsalita sa inyo ng ganito. Dahil kung walang magsasalita sa inyo, paano nyo malalaman yung mga mali ninyo? Although, alam ko, masama akong tao, mali ako. Mali ako, oo. Aminin ko, makasalanan ako, palamura ako, naninigarilyo ako. Oo. Pero, sa pagkakataong ito lang, pakinggan nyo naman yung mga sinasabi ko. Tama ba o mali? Tama ba o mali? Tapos sasabihin nyo, hindi ba pwedeng pag nakanti ka, huwag ka nang gumanti? Bakit sa inyo? Pag nangyari sa inyo, bakit gumaganti kayo? Gumaganti kayo ng mga pasaring ng mga masakit na salita hanggang sa punto na kulang na lang, pagtabuyan nyo na lang yung tao. Anong klase yan? Hindi ba kayo nahihiya sa mga balat ninyo? Mahiya naman kayo sa mga balat ninyo. Diyos, Biblia, hawak ninyo araw-araw. Pag nagdasal kayo, nag-overnight prayer kayo, halos nagugulat ang mga kapitbahay sa lakas ng mga iyak ninyo. Gatulo-tulo ang mga sipon nyo dyan. Tapos, behind that scene, may nasasaktan kayong damdamin. Sa tingin nyo, umaabot ba sa langit yung panalangin ninyo? Kung makakapagsalita lang yung buti-kisa-kisa, sabi niya, tama na eh. Nabibingi na yun. Hindi na nga niya malaman kung paano siya kakapit eh. Dahil sa sobrang bingi na eh. Oh. Ha? Ang lakas niyong mag-judge ng tao. Natandaan niyo ba yung mga taong nakahuli sa isang babae na nangangalunya? Tapos kinaladkad nila yung babae? Tapos sinabi nila kay Jesus, ito, nahuli, nangangalunya, nakikiapid. Kailangan siyang mamatay sa pamamagitan ng pagpukol ng bato. Pero anong ginawa ni Jesus? Sinabi ba niya, sige, batuhin niyo hanggang sa mamatay ang babae niya. Ginanon niya ba? Hindi. Sa halip, dumampot siya ng bato. At pagdampot niya ng batong yun, inabot niya sa kanila. Sige, kung sino man sa inyo ang hindi nagkasala ng kahit na minsan sa tanan ng buhay niya, siya ang unang bumato sa babaeng yan. Nakaimik ba yung mga tao? Hindi ba? Bahagang buntot nilang umalis. Binitawan nila yung mga bitbit nilang bato. Ganun din. Dapat pa. Kasi kung noon si Jesus i-leader nung nandito siya, dapat yung mga leader din dito ngayon
na namumuno sa mga congregation na ganyan, sa mga simbahan, sa mga ano, dapat ganun din ang gagawin niya. Hindi yung aaniban pa niya yun para para idikdik yung isa dahil lang sa kayo na yung matagal ng mga magkakasama. Yun na nga eh. Di ba kayo nakakahalata? Sa tagal nyo ng magkakasama, puro mga mukha nyo yung mga nakikita ninyo. Di na ba kayo nagsawa sa mga pagmumukha ninyo sa isa't isa? Kayo na lang. Sabi ng Panginoon, hinog na ang mga binhi, kailangan ng gapasin. Pero paano kayo makakagapas ng mga binhi sa paligid? Kung hindi nila nakikita dito sa buhay ninyo, yung presensya ng Panginoon ba? Kasi ang the best na testimony para makaakit ka ng kaluluwa, yung sarili mo, hindi yung mga kinikwento mo, yung buhay mo. Pakikita ng tao yan. Kung sumasalamin ba sa iyo yung Diyos? Kung sumasalamin ba? Diyos ang hanapin ninyo, hindi yung salapi, hindi yung mga material na bagay. Hindi Diyos ang pera, mga kapatid. Ang Diyos, andun o, andun. Andun siya. Nakadungaw sa atin. Tinitignan ng bawat galaw natin. Pinapanood niya tayo. Tinutupad ba natin yung kagustuhan niya? Ang sabi niya, humayo kayo, ipangalat niyo ang mabuting balita. Ipangaral niyo sa mga tao ang mabuting balita na dulot ng Diyos, ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yun ang sinabi niya. Hindi niya sinabi na humayo kayo, i-chismis niyo si ganito, pasamain niyo si ganito. Hindi niya sinabing gano'n. Simple lang eh. Kung talagang Diyos ang sinusunod niyo, dapat po lang ganyan. Dahil ang Diyos dakila, nagniningning sa kadikilaan, musila, hindi pwedeng magtangi ng kahit na kaunting dilim. Tandaan niyo yan. Ikaw naman, leader, sasabihin mo, ako ang ginagamit ng Panginoon, instrumento. Okay. Pero ito ang tanong ko. Pag tumutulong ka ba sa mga tao, ito real talk lang to ni minsan ba hindi sumagi sa isip mo na, ito na naman siya. Naku, saan kaya ako iwan na naman ng pangibigay dito? Naku, mangungutang na naman ako para may tulungan. Kung yan mga sinabi kong yan hindi mo talaga naranasan nang ikaw ay tumutulong. Yan masasabi ko, blessing talaga yan. Galing sa Panginoon. Yan talaga, ginagamit ka talaga ng Panginoon na instrumento para makatulong sa iba. Pero kapag tumulong ka at may naramdaman kang konting tapos nabaon ka sa utang, mag-isip ka, kapatid. Baka hindi naman talaga kalooban ng Diyos yung, alam ko, gusto ng Diyos na tumulong, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Alam naman ng Diyos kung wala ka na talaga hindi ka naman niya pipilitin Kaya niyang gumamit ng ibang bagay, ibang paraan. Kaya niya.
Hindi naman ganun kasama ang Diyos na, halimbawa, ginamit ka niya na para makatulong sa iba, pero nabaon ka naman sa utang. Hindi ganun. Kasi ang sabi niya, kapag nagbigay ka, sabi nga, di ba? To give is better than to receive, di ba? Kapag nagbigay ka, papalitan niya ng siksik, liglig, at umaapaw. Yun, nasa salita niya yun. So, pag ginamit ka ng instrumento, dapat mag-uumapaw ka sa blessing. Hindi ka mawawalan. Mas pagpapalain ka niya. Pero kung nabaon ka sa utang, nagka-problema ka, na-stress ka, uminit ang ulo mo dahil wala kang pera, mag-isip ka kapatid, baka ikaw na lang ang may kagustuhan ng ginagawa mo. At saka, isipin mo rin, dapat tinuturuan mo bilang isang leader, habang maaga paturuan mo rin yung mga miyembro mo na tumayo sa sarili ng paa. Kagaya ng pagtuturo mo sa akin, paano ako tumayo sa sarili ng paa, paano kung ano yung pamilya mo. Dapat ganun din. Pero dapat may transparency. Gaano mo tinreat yung isa, ganun mo rin i-treat yung iba. Para hindi walang bias. Patawarin niyo po ako, pero kailangan po talaga. Talagang nagniningas yung sa dibdib ko, kailangan ko talagang ilabas to eh. Sa totoo lang, kilala niyo naman ako, bihirang-bihira lang talaga akong magsalita sa inyo, pero bahala na kayo, humusga sa akin, bahala na kayo. Pakulong niyo ako, patiran niyo ako, bahala kayo. Basta hindi ako natatakot. Tama ang sinabi ko. Nasa Biblia yan. Kasi kung hindi mo sila tuturuan tumayo sa sarili nilang paa, paano na pag biglang nanghina ka? Ito na nagsabi, hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin sigurado kung kailan tayo kukunin. Eh paano pag biglang nawala ka, tapos ang kinasanayan nila yung nakasandal sa'yo? Eh paano na ang church? Pilay na. Wala na. Eh habang maaga, turuan mo sila. Minsan kasi, sinasabi ng Panginoon, gumagamit na ako ng iba't ibang bagay, iba't ibang tao para ipakita sa iyo ang dapat mong gawin at dapat mong pakinggan at dapat mong unawain. Pero hindi mo ako pinapakinggan. Pinapakita ko na sa iyo yung mga mali. Oo, aminado ako. Di ba, nag-usap tayo, sabi mo, alam ko kung ano yung nakikita mo, nakikita ko rin. Alam ko yan. Kung ano yung nakikita nyo mali nila, nakikita ko rin. Pero hayaan nyo na, pag-pray nyo na lang kasi baka pag matitisod. Oh my goodness. Bilang isang leader, dapat malasakit. May malasakit. Alam mong mali. Tabigin mo na. Kaya nga, para kang isang pastol eh. Ang pastol, may kalawit yan. May tungkod yan na may parang kalawit sa dulo. Pag nakita niya medyo nalilis ng landas yung isang tupa, kakalawitin niya yan sa leeg. Ihilahin niya, aakayin niya ulit sa tamang daan, sa tamang linya ng mga kawan. Kasi pag inayaan mo siya, para mong kinusinti na papunta na siya ng impero. Parang ganun eh. Dapat ma-gets mo yung points ko, no? Ganun. At yan kayo naman mga membro, pag napagsabihan kayo, alam niyo namang tama at ikabubuti ninyo, huwag naman kayo magdamdam. Masyado naman kayo sensitibo. Ganun talaga. Ang pagsunod sa Diyos, sabi nga eh, pag sumunod ka sa Diyos, mahirap na daan ang tatahakin mo. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali ang sumunod sa Panginoon. Kahit ako, yan lagi kong sinasabi sa sarili ko. Dahil sa 10 utos na binigay niya, magawa mo man yung siyam, ma-failed ka sa isa, failed ka lahat. Wala ang say-say lahat. Ganun kahirap. Sinasabi din, ang daan patungo sa langit, makipot. Hindi maluwag. Tapos ang gusto ninyo yung
pa-relax-relax na lang. Parang, ano lang, pupunta lang kayo ng church, kakain, kakape, tutugtog, iyak-iyak, magpre-pray. Tapos, pagkatapos niyan, balik na naman kayo sa dati. Paano na yan? Paano yung masasabing kayo tunay na mananampalataya ng Panginoon kung ganyan? Kaya minsan ako, pag niyayaya ako, parang ayoko na dahil sa totoo lang talaga, hindi ko talaga makita Although sinasabi ninyo sa akin na huwag kang tumingin sa tao dahil matitisod ka pag sa tao ka tumingin. Bakit kayo? Lagi nyo tinitigdan yung tao. Ha? Lagi nyo binabantayan yung kilos ng tao. Oh. Sagutin nyo yan. Na binibigyan ka na ng kumbaga, pag-isipan mo maigi, baka yung mga taong nag-a-advise sa'yo, yan na yung ginagamit ng mga Panginoon para paalalahanan ka. Ano ba yung sinabi ng Diyos natin na sa pagdating niya tapos hindi siya pinansin? Sabi niya, ilang beses kitang pinilit kupkupin na para bang isang inahin na gustong kubkubin ng malalabong niyang pakpak ang kanyang mga inakay. Pero hindi mo ako pinansin. Kaya simula ngayon, pababayaan ka. Hanggang sabihin mo, balang araw, na pag pinagpala ang dumarating. Saka may sinabi pa siya walang magkapatong na bato ang matitira. Basta ganun. Kaya nakakatakot. Dapat, kung alam mo namang tama yung naririnig mo, huwag ka na magalit. Bagkus, sabi nga nila tinamaan ka, mag-convict ka na lang. Kumbaga ano ba? Tawag dito. Instead na magalit ka, magpa-rebuke ka na lang. Kasi alam mo naman sa loob mo tama Kasi kapag nagalit ka, kahit alam mong tama, pride na yan. Dahil hindi mo matanggap na mas mababa sa iyo yung mga nagsasabi sa iyo. Bakit sila propeta Elijah ba? Nung ginamit ng Panginoon na utusan niya na pumunta dun sa hari, sabihin mo yung ganito. Sinong mas mataas sa kanilang dalawa ng katungkulan? Yung hari o si Spiritual, mataas yan, Pero pag sa mata ng tao, dito sa lupa, mas mataas yung hari. Diba? Pero yun ang ginamit ng Panginoon, diba? Pinagsabihan niya. Hindi nakinig. Mag-ingat kayo. Tapos, kakanta-kanta kayo dyan na, set the fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. Mag-ingat kayo, baka ibang fire ang dumating. Gaya nung nangyari sa Sodom at Gomora. Yan lang. Ako, mahal ko kayo. Hindi ko pinipersonal kung mga ginagawa ko to. Nasasaktan lang din ako kasi instead na tayo yung magtulungan, instead na maayos yung mga relation natin bilang magkakapatid sa Panginoon, wala. Para lang tayong nakikipagplastikan sa isa't isa. Ayoko mag-sorry sa ginagamit kong words, pero ano pa bang magandang words na gamitin para hindi lang masakit sa tenga? Pero yun ang totoo Pag-isipan nyo. Patawarin niyo po ako.
patawarin din ako ng Diyos. Pero gusto ko pong iparating sa inyo na mahal tayo ng Panginoon. Gusto niya tayong ituwid sa mga mali nating ginagawa. Nalalapit na ang paghukom. Nasa mga huling araw na tayo. May mga dumadapo ng mga pandemic, epidemya, mga salot. Plague yan, plague. Yung mga bansa, hindi malabong sumiklab ang gera na yan. Medyo nagkakairingan na sila. Hindi natin masabi yan. Baka bukas, may gera. Yan ang mga nakalagay sa Revelation. Magkakaroon ng gera ang bawat bansa-bansa bago dumating ang Diyos. Lagi niyo sinasabi, mahalin mo ang iyong kapatid. Huwag kang humusga nang ikaw hindi husgahan. Huwag kang humatol nang hindi ka hatulan. Ako, nananahimik lang ako eh. Wala man akong pakialam sa inyo eh. Pero, sobra na eh. Hanggat kaya ko, tinitimpi ko lang. Ito hindi to personal. Gusto ko lang kayong paalalahanan. Alam ko, although ginagalang ko kayo, mas matanda kayo sa akin, mas may alam kayo sa akin dahil nag-aral kayo. Ako, isa lang akong hamak na gwardiya. Pero, gusto ko lang sabihin sa inyo, mahal tayo ng Panginoon. Siguro ito din yung way niya. Kasi ilang gabi ko nang hindi ako makatulog talaga ng mahimbing na yung lagi kong naaalala. Ganito, parang gusto ipagawa sa akin ng Panginoon, sabihin ko sa inyo to. Patawad. Pero mahal tayo ng Panginoon. Kapag, sabi nga, di ba? Kapag tinamaan ka, magpasalamat ka. Dahil mahal ka ng Panginoon, nire-rebuke ka niya. Tinutuwid ka niya sa mali mong gawa. Di ba? Yan ang sabi ng Panginoon. Ay sabi niyo, di ba? Nung pag nag-preach kayo. Naririnig ko rin sa inyo yan eh. Kaya, sorry talaga. Kung huwag niyo sanang isipin na pinipersonal ko, patamaan ko kayo. Hindi ko po kayo pinapatamaan. Talagang inaasinta ko lang po kayo. Kasi yun ang dapat eh. Although hindi ako perfecto, sino ba ako? Sino ba ako? Bakit? Ako banal ba? Bakit ako nagsasalita ng ganito? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Bakit ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita ng ganito? Hindi ko alam. Kasi alam ko sa sarili ko, hindi ako karapat-dapat eh. Dahil masama rin ako eh. Masama talaga ako. Hindi nga ako umati ng church eh. Oh. Naninigarilyo pa ako. Masama ako. Pero hindi ko alam bakit nagkaroon ako ng ganito kalakas na loob na magsalita ngayon. Dito pa. Ha? Yun lang po. Pag-isipan po natin maigi. Patawarin niyo po ako. Patawarin po tayo ng Panginoon. Magpatawaran po tayo. Magmahalan po tayo. Okay lang. Kahit anong maging desisyon man, okay lang. Basta, ang importante, pasalamat tayo sa Panginoon dahil kahit papano, nire-remind niya tayo. Nire-remind niya tayo sa mga dapat nating iwasan, dapat nating gawin. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po sa inyong lahat.